Sa nakalipas na 11 taon, aking nasaksihan ang mga kamangamanghang biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Ang Assembly of God Dubduban ay nakilahok sa Great Commission ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanatang 28, talatang 18 hanggang 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Kaya ang Assemblies of God Dubduban ay patuloy na itinataguyod ang mga gawain nito. Mayroon kaming Sunday service, Kids Sunday School, Youth Service, at pagkakaroon ng Training of Leaders, Sunday School, at Midweek Service. Ginawa namin ito upang magkaroon ng mindset ang mga miyembro ng Diyos lamang ang tanging pag-asa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroon kaming 4 na cell group at 4 na Bible study. Ang Assembly of God Dubduban ay binubuo ngayon ng 105 active members, kaya sa palagay ko, maayos na ang takbo ng aming gawain. Hanggang sa naharap tayo ngayon sa pinakamalaking hamon ng ating panahon. Ito ay ang pandemya na naranasan ng buong mundo na tinatawag na COVID-19. Marami ang naapektuhan, marami ang nagkakasakit, marami ang namatay, nawala ng trabaho dahil sa nagsara ang maraming establishment. Nagsiuwian ang maraming OFW sa ating bansa. Bumagsak din ang ekonomiya nito. Kaya't ang mga tao ay nagsimulang mawala ng pag-asa. Nagkaroon ng lockdown sa iba't ibang dako. Nang sabihin ng WHO na stop, manatili sa loob ng bahay. Huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Nahinto rin ang face-to-face worship service, cell group meetings, at marami pang ibang gawain na tumigil din. Maaring pinatigil ng pandemyang ito ang maraming church activities. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi mapipigilan dahil siya ang pinakatanging pag-asa ng lahat. Nagka-lockdown man tayo, pero ang gawa ng Diyos ay hindi malalockdown. Pinatunayan lamang na hindi saklaw ng lockdown ang paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, gaya ng online cell group meetings at worship services. Winasak ng Diyos ang pader at mga mahadlang sa lahat ng kanyang gawain. Hindi mapigilan ang biyaya ng Diyos sa mga nakaraang buwan kahit na may pandemic. Ang Assembly of God Dubduban ay intentionally na ibinabahagi ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng social media hanggang sa pinakilala sa atin ang new normal. Nagkaroon ng 2 worship service na buo ito sa panahon ng pandemic dahil pinagbabawal ang 100% attendance. Tumulong din ang Assembly of God Dubduban sa relief operation during lockdown. Pinatunayan sa pamamagitan ng pandemic na ito na ang pagiging epektibo ng ministry ng Assembly of God Dubduban sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga miyembro nito na naglilingkod sa nag-iisa at tunay na Diyos. Kalakip nito, nakita namin ang relasyon ng bawat pamilya na naibalik at nabubuhay bilang kalarawan ni Kristo. Ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Binitiwan namin kung ano ang normalidad ng kawalang interes sa pang-araw-araw na gawain, ang isang buhay na makasarili, upang yakapin ang bagong normal, an intentional faith, ang buhay para sa kaluwalhatian ng ating Diyos sa pamamagitan ng pag-share ng gospel, sa pag-abot ng mga kaluluwa upang maligtas, sa pamamagitan ng teknolohiya at pinapayagan ang di mapigilang Espiritu ng Diyos sa ating sarili na gawin ang ipinapagawa ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ipinagpatuloy natin ang maging kapartner ng Diyos sa hindi mapigilang pagpapahayag ng kanyang mga salita at pagtulong sa iba, lalong-lalo na sa mga nawawala ng pag-asa.
patuloy nating nararanasan ang mga biyaya at pagkalinga ng Diyos na siyang ating tanging pag-asa. Ang paglilingkod sa Diyos ay isang pribileyo. Bakit? Sapagkat ang pinaglilingkuran natin ay hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. At tayo ay mga instrumento lamang ng mga pagpapala ng Diyos sa kanyang gawain, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating komunidad, at higit sa lahat, sa mga lugar kung saan tayo dalhin ng Panginoon, ay ating nararanasan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang presensya, at ang mga pangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Sinabi ng Diyos sa awit 91 verse 14 to 16, ang sabi ni Yahweh, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinamang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantipalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Siya ang Diyos na hindi mapipigilan. Sa pagbuhos ng kanyang biyaya, ito'y sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na siya nating tanging pag-asa ng lahat. Siya lamang ang ating kailangan. Mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.